Minsan pa magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago ang lahat, tayo po ay tutungo sa ating pananampalataya sa Biblia. Now, if you have your Bibles with you, hawakan po natin at taas at sabihin natin sabay-sabay pananampalataya sa Biblia. Ang Biblia kung ito ay aaralin ko, babasahin ko at pakikinggan ko. Matututo ako rito, babaguhin ang paniniwala at buhay ko ito ayon sa ikalawang Timoteo 3:16-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa libong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. And Father, as we look into your word today, I pray that you will give us another means and source of our strength, which is your word. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Who can tell that there is God? Sino ang makakapagsabi na may Diyos? Or on the other way around, sino ang makapagsasabi na walang Diyos? If no one dares, kung walang makapagsasabi na may Diyos, the creations will speak that there is God. Ang lahat ng mga nilalang ay magsasabi na may Diyos. So shame on those who say that there is no God. If no one is happy to know that there is God, the creations will express their joy that God created them. And as though they are worshiping the Lord, kung nakita natin ang mga puno na ang kanilang mga sanga at ang kanilang mga dahon ay gumaganito na dahil sa hangin, it's as if they are thanking God and they are worshiping God. Good for them. But where are the human beings that God created, were created by God? Sabi ng Panginoon, kung hindi kayo magpupuri sa Diyos, gagamitin niya ang mga bato para magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, to prove that there is God. Wow! Ang mga bato ay hindi basta-basta ng mga hangin lang napapalit at nakakapagwagayway ng kanilang sarili. Pero gagamitin ng Panginoon. What do you think? Sa tingin ninyo, kung ang mga bato ay magbubungguan, I think that is already what the Bible is saying, that God would praise Him. That the stone will be used by God to praise Him or to worship the Lord. And that's a big insult to the human beings like you and me. Na napakaliit ang pagtingin sa Panginoon. Ang iba nga, hindi talaga nila binibigyan ng halaga ang Panginoon. May mga disappointments tayo, may mga problema tayo. But can those disappointments, those insults ba, yung panliliit na nararamdaman natin, may kukumpara ba yan sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin? I don't think so. Every emotions, every feelings should be overruled by our knowledge, supposedly, of our God. If we know God, then I don't see any reason that we cannot tell God that He is existing. Can God's existence be proven? And with that, we will be talking about the existence of God. The existence of God. How can we know that there is God? In Job chapter 12, verses 7 to 10, it says here, but ask the animals, and they will teach you. Mabuti pa ang hayop. Pag tinanong mo, may Diyos? Sabi ng Biblia, they will teach you. Remember yung asno na nagsalita
dahil sinaktan siya. Or the birds in the sky. And they will tell you, wow, the birds in the sky. They will tell you that there is God. Or speak to the truth, and it will teach you. Or let the fish in the sea inform you. Wow! Nakakita na ba kayo? Nakapanood na ba kayo sa TV o sa pelikula ng isda na nagsasalita? What an insult. Hindi nakapag-aral yung mga yon. Tayo nakakapag-aral at nakapagbasa ng Biblia. And they don't have the mind like ours. But they say there is God. They will inform you, which of all these do not know that the hand of the Lord has done this. In His hand is the life of every creature and the breath of all mankind. Also in Psalm chapter 96 verses 11 to 12 it says, let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the sea resound, and all that is in it. Let the fields of the jubilant, and everything in them. Let all the trees of the forest sing for joy. Let all creation rejoice before the Lord. Before He comes to judge the earth. What amazing creations they are. They don't go to school. They were not even appreciated. And some of them were even trampled down. Ang iba sa kanila ay tinatapak-tapakan nga lang. Ang iba sa kanila ay hinahampas-hampas nga lang. And yet, they tell that there is God. And yet they say that my God is worthy of my praise. These list things, these we call least and non-existent, irrelevant creatures would tell that there is God. They would worship the Lord. They know that there is God. Wow. They rejoice in everything in here. They rejoice before the Lord. And where are the people whom God created? Where are the people whom God had sent His darling in heaven, the Lord Jesus Christ, to tell them that they are loved by God so much? The existence of God is proven by number one, by Himself. Let the atheist say that there is no God. But let the Lord God Almighty confront them and their unbelief. Let all the antagonists say that if there is God, I should have seen Him before I die. Let all backsliders in heart say that God will restore me. When in fact, ang lahat ng mga creations, kahit bato, kahit mga trees, mga dahon, mga isda sa karagatan, they proclaim the praise in the name of the Lord God Almighty. Hallelujah. And God has proven His existence. How? In verse 10 it says, which of all these do not know that the hand of the Lord has done them? Did not the hands of the Lord created us? When He took dust from the ground and formed it into a human being and breathed into His nostrils so that He could become a human being. Alive before the Lord.
In His hand is the life of every creature and the breath of all mankind. Is not this a proof enough? And God is worthy of thanksgiving, worthy of all worship. Meron bang bagay na makakahadlang sa atin sa pagpapasalamat sa Panginoon? Meron bang bagay na pwede natin sabihin sa ating mga sarili? I will not give God my pinch of time, my pinch of finances, my pinch of talent, because I don't see Him anyway. Can we say that? In Romans chapter 1 verse 20 it says, for His visible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived. Yes. Ever since the creation of the world, in the things that have been made, so they are without excuse. Ano yun? Ang linilikha ng Panginoon have been perceived so clearly, have been made, and even them have no excuse to praise the Lord, to thank God. Is God not worthy of what we do right now? How deep is our love to the Lord? How wide is our understanding of God? There are no excuses. So do we. Tayo din ay hindi excuse. Para hindi natin makita ang presensya ng Panginoon. God's presence is perceived. Para hindi natin maintindihan that here is the presence of the Lord. What God says, what the Scripture says, when 2 or 3 gather in my name, my presence is there. I am in their midst. Is the Word of God unbelievable? God's presence is perceived. Perception is made, according to Quora.com. Perception is made when our sense organs come in contact with physical and metaphysical objects. Alam mo, are we in contact with the Lord? Physically. Metaphysically. Are we in contact with the Lord? Are we in communion with the Lord? Are we with the Lord? Or are we detached from the Lord? Are we here but we are absent? We are present but we are absent. Hello? Yun ang pagpapatunay that God exists. God Himself had proven that His presence is all around us. Ang hindi lang makaka-perceive, ang hindi lang walang perception, walang pangitain, walang pakiramdam, ay yung mga tao, wala talagang pagmamahal sa Panginoon. Yes, with their lips they say they love the Lord, but in their action speaks louder than words. And their actions speak that they don't love the Lord. Sabihin nila, I don't love the Lord and I don't worship God and I don't go to church because nasaktan ako sa church. Bakit ka nasaktan in the first place? Ha? Mas masahol pa nga ang gagawin ng Panginoon sa mga taong hindi nakakaramdam ng kanyang presensya. May attachment ba talaga ang tao sa Diyos? Have we perceived the presence of God? To prove that indeed God's presence is all around us. That God exists. God's presence is observed
The presence of the Lord, to prove that He exists, is not just perceived. Ang perception kasi ay merong attachment. Observe is merong nakikita. Perception is yes, nakikita, napapansin. Kaya lang, may deeper ang attachment niya. Yes, I have perceived, I have felt the presence of the Lord. Because nakita ko ang Panginoon. So kung makikita mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng attachment. The person you love, the person you see, pwede magkaroon ka ng attachment sa tao. Pwede rin hindi. Kahit na nakita mo siya, pero kung hindi siya nagmamatter sa iyo, hindi siya mag-exist sa mundo mo. Same as true with the Lord. Nag-exist ba ang Panginoon sa mundo natin? Nakikita at na-observe ba natin? May attachment ba tayo sa Panginoon? In 1 Corinthians 8:6, yet for us there is one God, the Father, from whom are all things, and for whom we exist. We exist because there is God. Narito tayo because of God. Nabuhay tayo. And one Lord Jesus Christ. Because of the Lord Jesus Christ, He created us. He is the Creator. He is our Creator. The Lord declared, let us make man in our image and our likeness. And let Him have dominion over all creations. And then the Lord Jesus Christ, the Son of God, created us. Through whom all things, and through whom we exist. In Hebrews chapter 6, verse 11, and without faith, yes, we don't perceive God. Naturally, we will never have faith in God. Dahil wala tayong attachment sa Panginoon. Ang meron lang attachment sa Panginoon, yung taong nakaranas magtiwala sa Panginoon. In other words, may pananampalataya lang. Meron lang pagsasabi, narinig ko. Ano yun? Sa pamamagitan lang ng pananampalataya, maliligtas ka? Yes, exactly. By faith. Ano pala ang gagawin natin? Ang sabi kasi ng Biblia, ganito. Huwag mong i-twist ang Biblia. Because everything we do now is by faith. So if you have faith, you can be attached to the Lord. If you have faith in the Lord, or that God exists, kulang pa ba ang oras natin? Samantalang kung sa Panginoon, samantalang kung sarili natin, ay sobra-sobra ang oras natin sa sarili natin. For whoever would draw near, dahil kung sino daw ang lalapit sa Panginoon, ay dapat magtiwala na nag-exist ang Panginoon at siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Bukod yung hinahanap mo na siya, sa nalalaman mo siya. Hinahanap mo siya dahil may attachment ka sa Kanya at may kilala mo siya. At may pananampalataya ka. Yun. Magre-reward ang Panginoon. Does this prove that God really exists in our lives? Or our actions speaks otherwise? In 1 John chapter 4, verse 8, it says, anyone who does not love does not know God, because God is love. Marami pa. Ang love is by heart, from the heart. If you have no attachment to the Lord, then you have no love for the Lord. And therefore you don't know God, because you cannot love someone whom you don't know. And in that case, the Lord does not exist in you. God exists. Believe me. Believe the Bible. Believe God. If there's anyone that will tell there is no God, it's not true. There is God. And He exists. Second,
God exists. God's presence is with us. And it is proven by His creation. Ito ay pinatutunayan ng creation niya. Kung walang tao na magpapatunay that there is God, isda, mga tanim, bato, magpapatunay that there is God. Siguro kung ang tao ay hindi talaga naniniwala na may Diyos at hindi seryoso, walang attachment sa Panginoon, baka ang mga isda, ang mga hayop, ang mga puno, sila ang mapupunta sa langit. Walang tao. Imagine natin, ang isang lugar na walang tao, kundi puro tanim lamang. Di ba, nakakabingi ang katahimikan, pero simple at nakakatulog ang taong naninirahan sa mga ganong lugar. Just like, ganoon din tayo sa presensya ng Panginoon. Nakakatulog tayo ng mahimbing dahil in the presence of the Lord, there is stillness of His presence that brings peace to every heart. Kaya lang, sa stillness of the presence of God, sa stillness ng peace in the presence of God, nakakatulog ang iba. Sabi ng verses 7 and 8, but ask the animals, and they will teach you. Good. May tao na nagtuturo, nangangaral ng salita ng Diyos. May mga propeta, may mga pastor, may mga salita ng Diyos. Sabihin ng mga progressive Christian daw na equals to unbelievers and worldly pa rin. Huwag na kayo magtanong sa tao dahil walang attachment ng tao sa Diyos. Huwag na kayo magtanong sa tao dahil hindi naniniwala at walang pag-ibig sa Diyos at hindi nila kilatis at arok ang kaalaman ng Diyos. Tanungin na ninyo ang mga halaman at sabi ng Biblia, ang mga animals. Tanungin kayo ninyo pag uwi ninyo ang aso ninyo. Pusa, manok, kalabaw ninyo kung meron kayo. Kung meron bang Diyos. Di ba magsasabi sila, mayroong Diyos. Why? Because they are alive. At sino ang naglikha sa kanila? Ang nagbigay ng buhay? Diyos. At hindi sila napupuyat. Hindi sila napupuyat. Sila nagkukulang ng lakas. They will teach you. Or the birds in the sky. And they will tell you. The birds. Yun na pala ang language nila. Yun na pala ang language nila. Maintindihan natin, somebody must have made them. I would always remember my world geography professor in college. Sabi niya, on our first day, she said, kasi world geography, di ba, ang deals with the earth surface. Nakita ang earth, may mga ganyan. Almost perfect ako sa blank map ng exams namin. Kasi pinangalanan niya mga ganito, ganyan. Yung pangalanan mo kung anong bansa yun, anong continent yun. I got my score, high score, I shouldn't say, highest score. Sabi niya, tingnan ninyo ang mapa. Maganda o hindi? Well, sa mga artistic, sasabihin nila, parang something is, parang maganda. Di ba yung mga mahihilig sa artwork? At saka yung mga, ano nga yun? Yung mga artwork na may what's the, ano yung tawag doon? Yung mga logical na mga abstract na mga drawing. Pagtingin mo halaman, yung pala may something pa. Di ba? Yung abstract. Sabi ng mga klase ko, pangit naman, ma'am.
Sabi niya, yes, totoo, pangit. Pero kung ang mindset mo ay artistic, kung ikaw ay artistic na tao, makikita mo dito na somebody must have architectured this very well. Napakaganda. Ang tinutukoy niya, merong lumikha nito. At kung may lumikha nito, naniniwala ba kayo na meron na? At siya ay ang Diyos. Because kung walang Diyos, paano nagkaroon ng earth? Paano nagkaroon nito? Diba? Now, if I believe that there is God, and the Word of God says, He will come one day para kunin sa Kanya ang mga nagtitiwala at may attachment sa Kanya, at ikaw ay walang attachment sa Kanya, walang connection, walang relasyon sa Diyos, what will happen to you? Pero kung ikaw ay nagtitiwala na may Diyos at babalik siya, praise the Lord, mapalad ka dahil makakasama ka niya. Pero yung mga tao, naririnig lang nila na may Diyos pero wala talagang attachment sa Panginoon. Hindi talaga nila yung perceived at saka nakita nila, perceived at saka seen nila, nakita nila. Maaari nakita nila parang gano'n. Pero ganyan lang tayo. Mga drawing lang tayo, caricatures lang tayo sa harapan ng Panginoon. Gusto niyo drawing lang tayo sa Panginoon? O gusto niyo ito katulad nito na may buhay? Kasi kung may buhay ang mga yan, tingnan natin sa mga zoos. Tingnan natin sa jungle. Nagsasalita sila. By His creations, God is proven that there He exists. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 16. For by Him, all things, dapat dito yan sa baba. Colossians 1:13 and 16 rather. For by Him all things were created, and in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones and dominion, or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. All rulers and authorities. If you think you are the ruler of yourself, sa tingin mo ikaw ang hari sa sarili mo, sa tingin mo ikaw ang reyna sa sarili mo, sa tingin mo ikaw ang may otoridad at walang pakialam ng ibang mga tao, nilikha ka pa rin ng Diyos. And you ought to worship the Lord. You ought to believe that there He exists. Because dominions and authorities, rulers and authorities are created by God. Now we are rulers in our own right. In ourselves, we are rulers. Tayo mga hari, tayo mga reyna. Tayo ang namamahala sa buhay natin. Dapat pamahalaan natin ang ating mga sarili ayon sa pamamahala ng Panginoon sa atin. Ayon sa plano ng Diyos. Ano ba plano ng Diyos? That we have to prove to the world that there He exists. That God exists. Through Him, all things were created through Him. For by Him all things were created. In John chapter 1 verse 3, all things were made through the Lord Jesus Christ. And without Him was not anything made that was made. Dahil kung wala ang Diyos, wala ang Panginoon sa Kristo, hindi ako, malikha at wala tayo ngayon. Kaya tama lang na ating i-prove sa ating sarili. At i-prove sa sanlibutan na may Diyos. As I'm speaking right now, it's already more than a week that I have been suffering from my neck pain. Basang-basa palagi yung aking, pagbasa yung aking batok ng pawis, nagsisimula ang pagsakit nito. One day, 2 years ago, or 2 years I think, 2 years ago, nagpatakbo ako sa ospital dahil hindi ko na mailingon ang aking batok. You know why? Dahil sobrang sakit.
Yung pala, ang aking batok, hanggang masakit pag gumalaw ko at pag ginanyan ko, masakit ang aking dito banda at saka pupulo ko. Nagpa-hospital ako dahil hindi ko na kaya at hindi ko na mailingon ang aking ulo. Mamaya nga pala, bibili ako ng Arcoxia para sa pain reliever dito. Ngayon kasi pag pinapawisan ang mga sakit, tinatansya ko ang katawan ko. Does this prove itong pain ba natin ay magsasabihin natin, magsasabi sa atin na hindi totoo na ba yung Diyos? I believe that there is God. Kung may nararamdaman akong sakit na sa katawan, it's okay. It's part of life. Dahil lang kung taminan ko ng kasalanan eh. One thing I don't believe, isang bagay ang hindi ko pinaniwalaan, na walang Diyos. Dahil naniniwala ako na may Diyos. And I want to be attached to the Lord all the time. In Genesis chapter 1, verses 1 and 2, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, empty at walang hugis. And darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Nilikha ng Diyos ang lahat. Formless ang earth, at ang tubig ay ino-observe ng Holy Spirit. Diba? We are being observed by the Spirit of God. After we were created, and until now, we are being observed. How are we before the Lord? We are God's creation. We are supposed to be new creatures. We are supposed to be people that have been changed by God for His glory. People who will declare His praise. People who will declare His power. And people who will declare that God made His promises, and that promises of God will be fulfilled. In fact, many and a lot of God's promises while we are still alive have been fulfilled. And the ultimate promise of God that He will come to take us to be with Him is coming very, very soon. Amen. Sayang lang kung sa pagbabalik ng Panginoon, na-promise niya ay hindi tayo makasama. Pero sabi ng Biblia, mapalad sila na makakasama sa unang pagkabuhay. Ibig sabihin, during the resurrection, on the second coming of the Lord Jesus Christ, mapalad sila. In Revelation chapter 4, verse 11, worthy are you, O Lord God and God. Bakit and God? O Lord and God. Bakit sineparate yung Lord God? Bakit may and? Bakit hindi diniritso Lord God? Para maintindihan ng tao na ang Diyos sa buhay na dapat ay boss or Lord, ruler, king. Dapat king ang Diyos. King, Lord means king. Pamahalaan. Dapat siya ang namamahala sa buhay natin. At God, siya ang Diyos. Diyos na siya na may pamamahala sa atin. But people, a lot of people believe that there is God, but He's not Lord in their lives. It's easy to say, God is Lord, pero hindi makikita na pinamumunuan sila ng Diyos dahil hindi sila sumusunod sa Diyos. Dahil hindi unang-una nila nakikita na appreciate ang presensya ng Diyos. In fact, kaya nilang gawin ang lahat ng masasamang bagay at okay lang kung mabuti, praise the Lord, kasi malulugod ang Panginoon kung kilala nila at may attachment sila sa Panginoon. Kaya sabi, you are worthy, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created.
Everything exists according to God's will. You exist according to God's will. But is the will of God performed or fulfilled in your life? Is the will of God performed or fulfilled? Na-fulfill ba ang will of God ni God sa buhay natin? Because we were created. Everything were created according to the plan and purposes of God. Have we fulfilled? Are the plans of God in our lives fulfilled? Nasunod ba? Nangyari ba ang plano ng buhay, ang plano ng Diyos sa buhay natin? That we should examine ourselves. Tingnan natin. Example, you exist because it is His will that you will exist. That's why you have to know God's will. Kung vague, kung parang hindi natin masyado maintindihan, ano nga ba ang will ni Lord sa akin? Okay lang yun. Mag-worship lang sa Panginoon, mag-worship ko. The Lord will reveal to me what His will is. And one day soon, I will know, and I will be performing in the presence of the Lord, in the presence of God's people. And malalaman ko, ay, ito pala ang kalooban ng Panginoon sa akin. Settled na ito. Ito pala ang kalooban ng Panginoon sa akin. That's why He created me. It is true that there is God. The other way around is false. Yung nagsasabi na walang Diyos, hindi naman ako nakikita ng Diyos, ruler ako ng sarili ko. Dapat ang Diyos ang ruler ng buhay mo. Hindi yung ruler ng 12 inches, ha? Kasi logic yun. President Marcos is the ruler of the Philippines. And ruler is 12 inches long. Therefore, President Marcos is 12 inches long. Logic lang yun. Ruler means king and Lord, boss, master of your life. Third but not the least, the last but not the least. The presence or the existence of God is proven by our relationship. Yun yung tinatawag natin kanina, attachment. Someone who has no relationship with another one, hindi talaga magkakaroon ng attachment. How are you related with the Loyolas in Cavite? Naalala ko tuloy nung na-assign ako sa Cavite. The mayor one mayor in the province of Cavite is Loyola Abiliedo. Sabi ng mga tao na aming nakakausap noong Bible study, kaano-ano mo si Loyola? Nag-joke ako, tsuhin ko. The next time around na pumunta kami, the next service na pumunta kami, si Ate Del kasama ko noon. Bakit hindi natin papuntahin si mayor dito, kamag-anak niyo pala? Ay, nagbirot lang ako na hindi ko kamag-anak. Ka-apelyedo. Pero we've never seen each other yet. I've seen him on the pictures, but I've never seen him in person. Ang mga Loyola na alam ko, yung sa amin lang. Tsaka yung mga nandito na mga nag-migrate. Sa tingin ninyo, ano natin si Jesus? We call ourselves Christians, and yet ano ba natin talaga ang Christ na kinabit sa pangalan natin? Ang Christ ba na sinasabi natin ako ay Christian, we are called after His name, may na-establish ba? May relationship ba talaga tayo kay Christ? If you say we are Christians, you are related with Christ. And how are you related? How did you become a relative of Christ? Diba? If you're a Christian, can you relate with Christ in the first place? Can you relate? Can we relate to Christ? Magkaka-relate ba tayo? Kung may relasyon tayo, kung related tayo kay Christ,
Related ba talaga tayo kay Christ? Are we related to Christ? Kasi alam mo, kung related tayo ni Christ, kung related tayo kay Christ, we can say, I know Christ. How? By His Word. We have no way of knowing who Christ is but by His Word. And I believe in His Word. I am attached to Him. I have a relationship with Christ. How? I have accepted Him as my Lord and Savior. And I have become related to Him already. You see? Kahit pa magkapareho tayo ng apelyido, kung wala tayong relasyon, hanggang apelyido lang tayo pareho. Pero wala talagang attachment. Kaya nung ako ay kumandidato noong 2022, may nakilala akong Loyola, hindi ko na lang sabihin, dito sa Kabuyaw. Pinuntahan ko, part na pangapan niya. Siya nga pala, filing na ng certificate of legitimacy. Sino ang pwede mag-file para sa akin? Hindi na nga ako kung sino ba naman ang may gusto. Nagpaalam ako na, pareho pala tayo ng apelyido, baka pwede makapaglagay ako ng tarpaulin ko. Nagpalagay naman, pero alam mo kung ano, kinabukasan, wala na akong tarpaulin sa bakod nila. Apelyido lang kami magkapareho. Pero wala kaming attachments. And that's why, pwede niyang gawin kung ano ang pwede niyang gawin. Pareho kami. Same as kung bakit ko kinikwento ito. Kasi sasabihin natin, Kristiyano ako. Pero pwede natin talaga naman na hindi prioritize si Christ. Pwede yun eh. Pwede naman talaga. Pwede naman natin sabihin na, okay lang, naiintindihan ako ng Diyos. Kasi related. Yun nga ang hindi maganda eh. Yung masyado tayong kampante dahil kilala na natin at related na tayo. Pero, kung related ka kay Christ, may respeto ka. Kay Christ. A family, a children who have no respect to their parents, hindi maganda ang relasyon na nabuo. And a lot of families in today's generation are dysfunctional because of what they call, ano yung tinatawag ng mga matatanda? New society daw. Diba? I'm sorry to relate or to testify. Kami, nung mga maliliit pa kami, kahit saan kami magpunta, dahil mula sa hindi pa kami nag-aral, panay-panay, linggo-linggo, halos araw-araw kami ng nanay ko dinadala sa simbahan. Kahit hindi pa kami Kristiyano. Hindi pa kami Kristiyano. At kung manalangin ang nanay ko, diretso sa Panginoon. Hindi ko na masyadong subaybayan dahil na ang tatay ko na tunay kasi nga 6 years old ako nang mamatay. Ang recollection ko lang ay yung sama-sama, gano'n. Pero hindi ko alam, hindi ko matandaan na ang nanay ko at ang tatay ko ay nagsama sa simbahan. Pero yung stepfather ko, nung nasa baryo kami namin, kahit madaling araw yung simbang gabi kong tawagin, ang stepfather ko, pag sinabi ng nanay ko, simba tayo, kami lahat. Talagang foggy sa baryo namin. At nasa bundok pa ang bahay namin, pero tabi ng kalsada, bundok pa kasi mataas na bahagi. Kukunin ka agad ng tatay ko, or yes, I call my stepfather tatay. Kukunin ang kalabaw, at pagkatapos, pasasakayin kaming dalawa ng tatay ko. At kung hindi ng nanay ko kaya sa likod ng kalabaw sumakay, balsa kaming dalawa. And every Sunday, walang palya. Distant kami sa baryo mismo. Tatawid pa kami ng sapa at aahon ng medyo bulubundukin. 2 sapa ang tinatawid namin. Napakalamig. Hanggang sa
nanay ko, hindi maganda pakiramdam niya pag hindi siya nakapagsimba. Lalo na nung maborn again na. Pilay-pilay ang nanay ko nung maborn again siya eh. Napipilay. Napilay siya one time. Dahil early morning, meron kaming dawn watch. 4 o'clock in the morning until 5:30 in the morning. Dahil pagdating ng 6, maghahanda na siya at papasok na sa trabaho. Hanggang sa namatay ang nanay ko, hindi kinakalimutan ang pagsisimba. You see. Alam niyo, how is our relationship with the Lord right now? If God exists, kung ang Diyos ay totoo sa buhay natin. A relationship that is built on knowledge that there is God, built on the Spirit of God that lives in us. Is the Spirit of God living in us? Meron ba tayong pagkakilala sa Panginoon? At narito pa ang Holy Spirit sa buhay natin. Alam nyo, God's judgment depends on the relationship we have with God, whether positive or negative. Kasi He will come to judge us, to judge the earth, the people of the earth. Not anymore the animals because they speak about God, not anymore the plants because they praise God. But we will be judged by God because we rationalize, we reason out. And we say, Christian ako, pero, yun ang hahanapin ng Panginoon. He will come to judge depending on how we perceive and how we have seen and how we are related and how is our relationship with God. Is our relationship with God working very well? Yes? Is it yes or no? In John chapter 17 verse 3, and this is eternal life, that they may know you. Do we know God? If we know God, then we have received the eternal life. And that eternal life supposedly prompts us to worship the Lord, to come to the Lord all the time. And to live for the glory of God. That they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Dapat kilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. In Romans 8, 7 to 10, the mind governed by the flesh is hostile to God. The mind governed by flesh is hostile to God. Masama, kalaban ng Diyos. Ang hostility ng isip ng tao. They know that there is God and yet they come against that knowledge of God, about God. The only true God, yes, it does not submit to God's law. Hindi yan magpapasakop sa Diyos kailanman. I am a Christian. I know that there is God. Pero sa iyo, no way. Nor can it do so. Hindi siya makakagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Yung mga namumuhay sa laman, hindi na makapagbigay lugod sa Panginoon. You, however, are not, alalahanin natin. Verse 9, you are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you. After receiving the Lord Jesus Christ, then the Holy Spirit is living within us. And that would only be true. We can only live according to the Spirit of God if indeed the Spirit of God is living within us. Hello? Do you know that the Holy Spirit is, and that you are the temple of the Holy Ghost, and that the Spirit of God lives in you? You can only do the will of God if the Spirit of God is living within you. And that means we are related with God. We have established a relationship with God. God has been attempting so many times to establish a relationship with man, but man evade from getting related with God because hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Sasabihin niya, hindi ko kaya. Kaya ko. Pero ang hindi kaya, ang hindi kakayanin ni Lord,
yung mga paniniwala ko. Lord, ang paniniwala ko, tanggapin mo. At hindi yung kaya ng Panginoon. Ito yung sinabi ng Romans. Ang tao ay gusto niya ang Diyos ang umintindi sa Kanya and never him to understand God. So how can we get a relationship with God? What kind of relationship is that? You think about it. Let's close. Therefore, who can tell that there is God? If no one dares, the creation speak that there is God. If no one is happy to know that there is God, the creations will express their joy that God created them. Good for them. Ang mga damo, ang mga bato, ang mga puno, ang mga isda, ang mga ibon, ang mga hayop, they express and they praise God. Pero ang tao, they reason out. Kung may time, ako. Or, kung papayagan ng Panginoon ang feelings ko. Can God's existence be proven? Ang presensya ba ng Diyos ay mapapatunayan? Yes. Remember these three things. By Himself, pinapatutuhanan niya ng Panginoon na nag-exist siya. Sino nag-prove? Diyos mismo. Pangalawa, pinapatunayan na ang Diyos ay tunay at totoo sa pamamagitan ng mga halaman. There's no scientist that can create soil. That is one creation that God had. There's no scientist that can produce an avocado tree, a plant, or anything. They can only do something out of something. Pero ang Diyos, by His Word, everything were created or was created. By His creations and by our relationship. Ang ating relasyon ang magpapatunay that there is God. Kung Lord natin siya, susundin natin siya. Yes, nasaan yung mga nagsasabi na boss nila ang Diyos? Nasaan na yun? Nasaan na sila? Ang dami nila. Pero wala pala. Kaya kung magsasabi tayo na Lord natin ang Diyos, patunayan natin. Patunayan natin. And one thing na papapatunayan natin that there is God is when you attend worship service. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. The coming of the Lord is very near, and we need to come together to encourage one another to prepare before the coming of the Lord. Baka doon pala masasabi natin, ay, totoo pala yung sinabi ng preaching namin, yung message namin, na nag-exist ang Panginoon. Hindi ako nakapaghanda. Mabubulagan na lang tayo. You see? But it will be late. Realization comes late. Kasi inuna natin ang sarili natin. Let us remember that if our knowledge of God is based on these three biblical facts, let's mean it. Katunayan natin. Seryosohin natin. When 2 or 3 gather in His name, there I am in the midst of them. Kung sana ko, kung wala ka, Lord, saan ako pupunta? Kung wala ang Diyos, paano na ako yun? Okay lang siguro kung walang Diyos, pag namatay ako na wala naman ako impyerno o langit na pupuntahan, basta na lang matunaw ako ng wala. Pero hindi eh. Ang katawan ko maaagnas at babalik ito sa alabog. At ang aking hininga ay babalik ito sa Diyos dahil hinipan lang tayo ng Panginoon para mabuhay tayo at maging buhay na tao tayo. Pero ang aking kaluluwa, yung totoong pagkatao ko, na sinakluban ng katawan. Yung totoong pagkatao ko, the way I think, the way I feel, the way everything about inside of me. Ito ang ito yung harap sa Panginoon. Paano? Let's be serious in God. Amen?
Bigyan natin ng seriousness ang ating relasyon sa Panginoon. Attached ba tayo sa Panginoon? Related ba tayo sa Kanya? Tunay ba ang Panginoon sa atin? Let's mean it. Ang mga Kristiyano, mga kabataan, let me warn you. Meron mga tinatawag na progressive Christians. I don't believe in that. Baka ang iba sa inyo pagdating ng panahon ay magpapatato. I'm telling you. Artwork daw yun. Hanapin natin sa Biblia. Binasa ko na yan sa aking anak. Na huwag ninyong gawing papel ang katawan ninyo dahil ito ay templo ng Diyos. I'm not intimidating or I'm not criticizing those progressive people. Actually, kondisyon lang tayo ng dyablo. Kasi ang tattoo sa katawan, ito yung advanced information na meron talagang magaganap na 666 without us knowing. Hindi naman talaga tatatuan tayo. Mali ka, hindi na yung ba si Jesus, tatatuan ka kagad ng 666? No. Hindi gano'n. Pero kinukondisyon na tayo ng gano'ng paraan. Yes, progressive nga kami. Tingnan mo sa mga ibang churches, ang dami. Kahit kung magsimba sila sa Diyos, wala nang formality. Guray-guray ang mga pantalon, ang mga damit, at kung ano ang ginagawa na, I'm not criticizing them. Pag umarap ka sa mga taong binoto natin, inilagay natin sa posisyon, nanghihingi ng mga boto natin, at pag naiboto na natin, sila na ang Lord natin. Ano tayo? Ang ganda-ganda ng mga damit natin, pero pag humarap tayo sa Diyos, guray-guray ang mga damit natin. Maganda tayo sa harapan ng tao. Pero pag araw ng church, kung ano-ano lang ang ating gagawin at iharap sa Panginoon, tira-tira baga. Naintindihan naman ako ng Panginoon. Kay governor lang ako, humarap ng maganda para bigyan ako ng ayuda. Diba? Let's be so serious. If we say, if we claim that we are people of God, because God exists. Amen? Is God real? Are we the creation that God brings praises to God? And are we the creation? Are we the people whom God had reached so that we could have a good relationship? God exists. Let's remember that. Pagdating ng panahon, may mga bata na ngayon ay nagsisimba pa. Noong mga panahon, I'm talking about somebody else. Pero pagdating ng panahon, naging atheist, naging progressive Christians. I don't buy those because I adhere to what the Word of God says. There's only one category, and that is people who are called according to the name of Christ, Christians. Real Christians are related with God, whose relationships are defined according to will, according to the Word of God. Mga Kristiyano na may knowledge, may alam na Biblia na verses. Hindi yung Christian lang. Dapat may alam ka man lang na kahit isang verse at pinaniniwalaan mo kung ano yung sinasabi mo. Yun yan. Kasi ang anak ay tinatanda ang mga salita ng magulang eh. Walang anak na hindi nakakatanda sa mga paalala ng kanyang mga magulang. Meron bang anak dito na hindi nakakatanda, tinatanda ang sinasabi ng magulang? Yung anak na yun, yung hindi nagtatanda sa mga paalala ng mga magulang, kaaway ng magulang. Diba? Tanda rin niya. Magulo sila. Na mag-anak, mag-ina, mag-ama, mag-anak.
Ay hindi tayo mga anak ng Diyos na mga nakikigulo. Let's remember that. We are loved by God. We adhere to the Word of God. People who know God, dapat may knowledge tayo. Conscious tayo sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. I hope that this is a stiff, a stern reminder to all of us. Because the days are becoming evil. The world will pull you down. If you cannot be pulled down, the world will push you up so that you will blow away and you will go out from the presence of the Lord. That's why dapat alalay lang sa salita ng Diyos. Be knowledgeable in the Word of God. Be Christians with Word of God in your heart. Remember that. Have words in your heart from the Lord. That's the only proof that we can say we have a relationship with God. And I can prove God's presence, trueness, for the better lack of word. For lack of word. Yung kapagiging totoo ng Diyos. The presence of God is proven by Himself. The existence of God is proven when? By His creations and by our relationship. It defines us who we are before the Lord. We are defined according to our relationship with the Lord. May mga relasyon na casual, acquaintance, at merong close. At meron ding wala lang. Saan tayo? Remember that God exists. Don't believe that hindi ko naman nakikita ang Diyos, but He is present. Kasi kung magpapakita ang Diyos sa atin ngayon, patay tayo, may kasalanan tayo eh. Kahit ngayon, there is a time for everything. And the time for God to show Himself to us is when we are already perfect. And that perfection day has not yet come. It will come one day. Let's just wait. Let's not be impatient. Let's wait patiently. Amen. The presence of the Lord is true. And Father, I thank You that You are true. We praise You and we thank You that You first have revealed Yourself to us to prove that You exist. And thank You, O Lord, that You provided everything for our needs. Your creation speak about You. And our relationship ay magpapatunay, Panginoon, na tunay nga Kayo. Kaya, Lord, ang aming mga buhay ay patuloy pagpalain, pasagalain. Pagalingin ang karamdaman. Pukawin ang mga nananamlay ng mga pananampalataya. Dalangin ko, Ikaw lang naman ang makakagawa niyan. Dalangin ko, Your Holy Spirit will speak to each one of us. We give You praise, we give You glory. In Jesus' name, amen. Amen. Sing.